Eto na matindi mga kapatid 'no, ang, AFP ay, nagsasagawa na ng simulation laban sa China mga tol 'no. Dun sa kanilang isinasagawang, simulation ay, nilalagay nila yung senaryo na umaatake na yung mga bansang gustong manakop sa atin. So yan ngayon ang pinaghahandaan ng ating sandatahang lakas. Kasi dati ang problema natin nasa loob, mga rebelde, mga terorista. Ngayon from outside na mga kapatid, 'di ba? At etong mga pagkakataong 'to mga tol, na ginagawa ng mga sundalo ay, kailangan nating malaman, kailangan nating maging aware. So itong panonoorin natin mula 'to kay John Reps mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga ganito tayong reaction video. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga tol. Mga kawal, baba kamay. Na! Matapos ang panawagan ni Chinese President Xi Jinping sa kanyang mga militar na maghanda sa posibleng military conflict, hindi natinag si Pangulong Bongbong Marcos, kaya ang puwersa militar ng Pilipinas ay abala sa ngayon sa pagsasagawa ng mga simulation upang labanan ang pananakop ng ibang bansa sa Pilipinas at maging handa sakaling makarating sa lupa ang paglusob ng kalabang bansa. Hindi natinag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa naging panawagan ni Chinese President Xi Jinping sa Chinese People's Liberation Army nito na maghanda sa maaaring military conflicts. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi na ito bago. Ngunit sa kabila nito, iginiit ng Pangulo na patuloy na dedepensahan ng Pilipinas ang teritoryo nito. Okay, may tanong ako sa inyo mga kapatid. Kasi itong napapanood natin, 'di ba? Ang sabi hindi natinag ang ating presidente dito sa pahayag na 'to ng China. In fact, ang sagot pa nga ng president natin mga tol, parang 'di naman nabago 'yan, 'di ba? Hindi naman nabago 'yan. Anong gusto nyo mga tol? No, kung kayo tatanungin, yung presidente nating natatakot na, kinakabahan na, napapalunok na, no? Todo todo suyo na sa China, 'di ba? O yung presidente nating hindi natitinag, basta ang gusto niya ipagtanggol ang ating bansa, mga kapatid, no? Pwede ko ba kayong tanungin tungkol diyan? Comment kayo sa baba. Alright, so tuloy natin 'to. I don't think there's anything new there. That's what they've been doing already. Yan, ito yung sinasabi ko, 'di ba? That's what they've been doing already, sabi niya gano'n. Ginagawa na nila yan, eh. Nito. I don't think there's anything new there. That's what they've been doing already. They have defined the 10-dash line and they continue in their view to defend it. For our part, continue to defend what we and the international community has recognized as our maritime territory. Samantala, sa patuloy na Combined Armed Training Exercise o CATEX ng Armed Forces of the Philippines, isinagawa ng mga militar ang isang simulation kung paano lumaban at kung ano ang mga dapat gawin sakaling umabot sa kalupaan ang bakbakan laban sa China na gustong sakupin ng bansa. Sakaling sumiklab ang digmaan, unang makikipagsagupa ang Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Marines at panghuli naman ang Philippine Army. Sa isang panayam, sinabi ni Lieutenant General Roy Galido na ang nasabing simulation ay magpapakilo sa mga unit ng militar na magmumula sa Mindanao at Visayas patungong Luzon sakaling mangyari man ang paglusob ng kalaban sa bansa. Dagdag pa ni Galido, ang nasabing pagsasanay ay susubok sa kapasidad ng hukbo na kumilos, magdepensa at magpanatili ng maraming puwersa sa posibleng combat operations. So etong mga sundalong 'to mga kapatid, ang susundan nila ay yung sinumpaan nilang tungkulin, no? Para sa pangalan ng Pilipinas. Para sa Pilipinas, para sa kapakanan ng Pilipinas, hindi para sa kapakanan ng leader, hindi para sa kapakanan ng kung sino mang politiko diyan, 'di ba? Etong mga sundalong 'to mga kapatid, willing nilang ipagtanggol ang bansa. Umabot pa sa point na kailangan nilang ibigay ang kanilang sariling buhay mga tol, no?
na nakakalungkot na nagagamit sila mga kapatid, no, para sa personal na interes ng iilan. Yung ibang wala na nga sa kapangyarihan pero panay pa rin dada, 'di ba? Panay pa rin ng ewan ko ba, okay naman dati yun eh. Alam niyo na kung sino ang tinutukoy ko. Okay naman dati yun mga tol eh, 'di ba? Okay naman siya dati sa totoo lang eh. Ang ganda naman eh, okay naman eh. 'Di ba malapit siya sa mga militar, malapit siya sa mga pulis, sa sundalo. Pero lately mga kapatid, iba na yung epekto ng tama niya eh. Ang lakas na ng tama mga tol eh. No? So eto, tuloy natin 'to. CATEX or Combined Army Training Exercise Katihan ay the first ever exercise ng Philippine Army that will entail large-scale formations. Yung ilalagay mo sa isang lugar yung maraming units from different parts of the country. Kumbaga, sinisimulate mo yung possible security situation na may sasakop sa ating bansa. Ngayon, this will entail moving units from Visayas, Mindanao to Luzon. Ito po ay ginagawa natin para maensayo po ang mga units natin sa bagong tungkulin nito na i-defend ang ating lupa. Para rin po ito ng basketball na pinapractice po lahat to. Inensayo, mas lalo na po yung konsepto ng paano tayo mag-usap-usap, paano tayo magplano. Kasi yung dalawang tao nga, mahirap magkaintindihan yung pakayang maraming units na Tama. pinagsama-sama mo. So ito po yung simpleng exercise which we see very important. Ang pinaka-importante po dito ay yung sustainment po ng Philippine Army pag marami yan. Katulad po ng sabi nyo, isang batalyon na pakainin mo. Paano na lang ang gagawin natin pag 4,000 or 5,000? Paano natin isusustain? Very Yeah. challenging po. Yeah. Pinili din ng AFP Northern Luzon Command na magsanay ng 119 na residente ng Batanes bilang mga reservist. 12 dito ay mga babae na nagpakita ng kanilang tibay at Wow. husay sa paggamit ng armas at combat skills. Lalo na tong Batanes mga tol, 'di ba? Nasa harap lang to, kaharap lang to ng Taiwan na isa rin sa pinupunteriya ng China mga kapatid. 'Di ba? Pero sa pagkakataong to mga kapatid, merong isang balita na lumabas na ang North Korea daw ay naghahanda na sa isang labanan. Sasakupin ata nila yung South Korea. No? Pero hindi naman kikilos kasi yun eh. Hanggat wala daw aproba ng Beijing at saka ng Russia. Pero if ever man daw na itong North Korea ay umatake sa South, mga kapatid, ay kasunod na rin to ng pag-atake naman ng China sa Japan, sa Taiwan, sa Pilipinas, mga tol. At eto na nga ang pwedeng pagmulan ng WW3, 'di ba? At dito sa Pilipinas, syempre mga kapatid, ayaw man natin mangyari 'yun, ay haharapin talaga natin yang kapalaran na 'yan, 'di ba? Haharapin talaga natin 'yan. Yung mga mayayaman na mga nasa politiko na best friend ng China, baka magsiliparan sa China 'yon o kaya naman pumunta na lang sa ibang bansa. Kaya naman nila, may mga pera naman sila. Kunyari lang concern yung mga 'yon pero wala, may pera naman pang alis 'yun eh. May iwan tayo rito mga anak maralita, mga kapatid, no. Kaya ikaw, no, ikaw bilang isang Pilipino, alam mo dapat kung kaninong posisyon ka nakapanig, mga tol. Hindi ito yung tipong masyado kang himod-puwet ng politikong sinusuportahan mo. Kaya si Marcos man 'yan. Si Marcos di naman din magtatagal 'yan, mga tol. After 2028, 'di ba? After 2028 mapapalitan ulit 'yan, ibang presidente naman, mga tol. Pero kung masyado kang himod sa likod ng mga politikong sinusuportahan mo, pag nagkagulo, iwan ka rin niyang mga 'yan. Wag sisialisan lang ng mga bansa, alangan na isama ka niyan. Mga sumusuporta halimbawa kay Duterte, mga sumusuporta kay Marcos, 'di ba? Piliin niyo suportahan yung bansa ninyo, mga tol, 'di ba? Hindi ka na maisasama ng mga 'yan eh. Pag 'yan unang-una nila ililigtas, syempre sarili nila, mga nasa matataas na posisyon 'yan eh. 'Di ba? Poprotektahan sila ng mga nakapalibot sa kanila. O ikaw, iwan ka. So tuloy natin 'to.
Nakaharap ang Batanes sa Taiwan na kairingan ng China pero hindi naman sila agad-agad i-deploy sakaling magkadigmaan. Gusto lang ng Defense Department na maging combat ready sila kung kakailanganin na. Oo. Isa itong bahagi ng ating puwersa. Nakalagay ito sa batas, sa RA 7077, that there should be a reserve force. Sa bawat region natin, we have a designated ready reserve battalion and meron din po tayo na standby reserve. So marami po tayong mga gustong sumali dito para tumulong po sa Philippine Army. Ang tanong lang dito, ano ba ang ginagawa nila pag walang gera? Sila po ay na-organize po natin para tumulong po pag may sakuna. Pag binagyo tayo, pag may mga baha, at pag may mga kalamidad na, sila ang unang natin na-organize to assist in disaster response. Yung military aspect po nito, yung training nila ay, katulad ng sabi, ay maliit na bahagi pa lang po. Pero mas importante, organisado po ang mga reservists natin para handa tumulong kung nangangailangan ng ating kababayan to serve our country. Sabi ko nga po, this is a volunteer and kaya tinatawag ko po itong mga reserve, mga patriots natin kasi wala po itong sweldo. Wala po itong kundi talagang gusto lang po tumulong kung paano mapabuti ng ating bansa. But a reservist, ang priority po natin doon is first is develop their passion to serve our country. Yung military aspect, darating po yun. Darating po yun pagka sa tamang panahon at sa tamang paraan po. Sa hindi pa po nakakaalam mga kabayan, si Lieutenant General Roy Galido po ay ang pumalit kay General Romeo Browner Jr. na kasalukuyang AFP Chief of Staff na. Si Galido ay ka-66 na Commanding General ng Philippine Army. Samantala patuloy naman ang pag-uusap ng Amerika at Pilipinas para sa isa sa gawang pinakamalaki at taunang military exercise sa bansa o mas kilala sa tawag na Balikatan Exercise sa pagitan ng militar ng Pilipinas at Amerika. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Isa pa. Balikan ulit natin yung kanta. Lalo-lalo na para doon sa mga pro-China. Sa bagay, yung mga pro-China, hindi na nila kinakanta to eh. Mga inchik na salita nun eh. Balikan natin yung kanta. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Alright mga kapatid. Kung ikaw ay isang Pilipino, di ba? Mananatili ka na lang bang taga-punas ng likod? Tagahimod ng puwet ng mga politikong iiwang ka rin naman yan pag nagkagulo o manatili kang tapat na lang sa bansa mo, diba? Hindi ako pro Marcos, hindi ako pro Duterte, hindi rin naman ako anti sa kanilang dalawa. Basta pinapalakpakan ko kung sino yung may ayos at pinupuna naman natin kung sino yung wala na talaga sa ayos. Tayo mga kapatid, bilang isang Pilipino, mananatili tayo sa Pilipinas. Ang mga presidente, come and go yan. Bago, palit, bago, palit, bago, palit, bago, palit. Diba? Ngayon, kung ikaw ay utu-utu lang ng isang presidente o panatiko ka lang, ibig sabihin ng panatiko kasi mga kapatid, kaya tama o mali ang ginagawa niya, basta fans ka niyan. Walang iwanan. Sabi nga gano'n ni Robin Padilla, walang iwanan. Diba? Diba? Masyado siyang tagapagtanggol ngayon ni Kibuloy eh. Si Kibuloy na son of God pero natatakot sa tawag ng Senado mga tol. Ewan ko sa inyo. Pero eto, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal T. Peace out.